Hey guys, it's Clara the Number Explorer and ang topic natin for today's video ay arithmetic sequence. So, bago tayo pumunta sa arithmetic sequence, alamin muna natin kung ano yung sequence. So, sequence, a special type of function used to describe a pattern. Yung sequence ay listahan siya ng mga numbers na sunod-sunod na merong sinusunod na pattern. Halimbawa, 2, 4, 6, 8, 10. Kung mapapansin natin, meron siyang pattern. Yan ay, ang pwedeng nating ilagay na pattern dito ay 2n. Tapos, itong mga numbers na nakalista dito, ang tawag dyan ay terms. Ngayon, itong n, yung sinisimbolize ng n dito ay yung kung pang ilang term siya. Halimbawa, ano daw yung first term natin? So, isa-substitute natin 2 times 1 equals 2. So, 2 ang ating first term. Ganon din naman kung kukunin natin ang 7th term, 2 times 7 equals 14. So, ang 14th term natin dito ay, ang 7th term natin ay 14. Ayun, tas dito 12. Ayan. So, ano ang arithmetic sequence? Arithmetic sequence is a sequence where the next term is obtained by adding a fixed number to the previous term. So, halimbawa, ang ibinigay na number sa atin ay 5, 9, 13, 17, and 21. Kung mapapansin natin, 9 minus 5 ay 4. 13 minus 9 ay 4. 17 minus 13 ay 4. Or kung babalik na rin natin, kasi sabi dito adding a fixed number. So, gawin natin na 5 plus 4 ay 9. 9 plus 4 ay 13. At 17 plus 4 ay 21. So, itong numbers na to, mako-consider natin siya na arithmetic sequence. Ito namang fixed number na to, ito ay tinatawag na common difference. So, dito sa sequence natin na 5, 9, 13, 17, at 21, ang common difference natin ay yung 4. Ito yung common difference. Ang ginagamit na letter para sa common difference ay D, letter D. At so, introduce natin yung general term or parang equation para mabuo tong mga numbers na to. Ang equation natin dyan ay 4n plus 1. At ang first term natin, so ganito natin sinusulat ang first term, a sub 1. Ang first term natin ay 5 at ang common difference natin ay 4. Ngayon naman, dumako tayo sa finding the nth term. Paano kung dito sa sequence na to, gusto nating hanapin yung 20th term? Pwede nating isa-isahin, pero masyadong matagal. So, meron tayong formula para doon. Bago ko ibigay yung formula, aralin muna natin kung saan nanggaling yung formula. So, yung sequence, nag-uumpisa siya sa first term. So, yung first term ay sinusulat natin na a sub 1. Tapos, yung next term niya, sabi sa definition, the next term is obtained by adding a fixed number. Yung fixed number, yung tinatawag nating common difference. So, itong second term natin, siya yung a sub 1 plus yung common difference. So, yan na yung second term.
Tapos, para naman sa next term, yun yung para sa third term, 'di ba yung second term natin a sub 1 plus d. So, dapat yon itong sa pangatlo, a sub 1 plus d, kasi ito yung second term, tapos isa pang plus d. Tapos, magtutuloy-tuloy pa yan. Magiging a sub 1 plus d plus d plus d. Hanggang sa mabuo natin yung sequence. Ayan. So, anong mapapansin natin dito? So, simplify natin. Magiging a sub 1, a sub 1 plus d, a sub 1 plus 2d, tsaka a sub 1 plus 3d. Tapos, tuloy-tuloy na yun. Kung mapapansin natin, ang magiging formula na dyan ay a sub n is equals to a sub 1 plus n minus 1 times d, yung common difference. So, kung mapapansin natin yung second term, 'di ba, 1d lang siya. Tapos itong sa third term, 2d. So, kaya siya n minus 1. Tapos itong fourth term, 3d. So, ayun. Ilagay natin. So, a sub n ay yung nth term. A sub 1 ay first term. Ang n ay term number. At d yung common difference. So, sagutan na natin kung ano daw yung 20th term nitong sequence na to. So, ano ulit yung pattern? Ayun, 5, 9, 13, 17, at 21. So, i-substitute na natin dito sa formula. A sub 20 is, ito yung formula sa nth term. Equals 5 plus, ano yung n natin? Kung ano yung hinahanap na term. So, 20 minus 1 times yung common difference natin na 4. So, input sa calcu, 19 times 4. Ang magiging sagot ay 81. So, ang 20th term natin ay 81. Ngayon naman, dumako tayo sa arithmetic means. So, arithmetic means are terms between any two non-consecutive terms of an arithmetic sequence. So, for example, ang sabi sa atin, halimbawa, ang sabi sa atin, insert 3 arithmetic means between 4 and 28. So, paano yung tinutukoy nun? So, ibig sabihin nun, sa sequence, 4, tapos may tatlong blank dyan, tapos, ito yung 28. Paano natin kukunin itong tatlong to? So, ganun pa din. Ang gagamitin pa din nating formula ay yung formula na gamit natin kanina. Yung a sub n is equals to a sub 1 plus n minus 1 d. Ano na ba yung mga ibinigay sa atin? So, ibinigay na sa atin yung last term, tapos yung first term. Tapos, alam din natin kung ilang terms na sila. So, i-plug in natin, 28 is equals to a sub 1 natin 4 plus 5 minus 1 times d. Yung common difference ang hindi natin alam. So, 28 is equals to 4 plus 4d
subtracting 4 from both sides, magiging 24 is equals to 4D. Ayan. So, dividing both sides by 4, makukuha natin na D is equals to 6. So, hindi pa yan yung final answer. Ang gagawin natin dito sa common difference, i-add natin. So, 4 plus 6 ay 10. Plus 6 ulit, 16. At plus 6 ulit ay 22. Tapos tingnan natin, 22 plus 6 ay 28. So, ibig sabihin yan, tama yung sagot natin. Ayan, ngayon, dumako naman tayo sa sample problem. Una, find the 20th term of the arithmetic sequence 3, 7, 11, and 15. Ellipsis. Okay, so meron na tayong formula na gagamitin para doon. Yun ay yung a sub n is equals to a sub 1 plus n minus 1 times d. So, a sub 20 is equals to, ano yung first term natin? 3 plus, ilang terms ang hinahanap? 20 minus 1 times 7 minus 3, 4. So, 4 ang ating common difference. 3 plus 4 equals 7. 3 plus 19 times 4. Ang sagot ay a sub 20 is equals to 79. Para sa second question, insert 4 arithmetic means between 7 and 27. So, kung isusulat natin yung sequence na yon, 7, tapos 4 na blanco, tapos panghuli yung 27. So, ang gagamitin pa rin nating formula, a sub n is equals to a sub 1 plus n minus 1 times d. Ang last term natin ay 27 is equals to 7 plus, ilang terms to lahat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 minus 1 times d. Yung d pa lang ang hinahanap natin. So, simplifying, 27, 7 plus 5d. Tapos, mag-minus tayo ng 7 both sides. So, 27 minus 7, 20. Tapos, itong 7 na ito, mawawala na. 0 na. Ang matitira na lang ay 5d. Dividing both sides by 5. Makukuha natin na d is equal to 4. Tapos, tsaka pa lang tayo mag-add. So, 7 plus 4, 11, plus 4, 15, plus 4, 19, plus 4, 23, at plus 4, 27. So, tama yung sagot natin. Ito ang magiging final answer natin. Yang 4. Check. So, ayun, narating mo na ang dulo ng video na ito. Very good. And thank you so much for watching. Sana may natutunan kayo. Kung may questions kayo, clarifications, suggested topics, you can comment down below. And I'll see you sa next video. Bye-bye.